napapanahon yung ating tatalakayin dahil sa huling sona ng ating Pangulo, lumutang yung salitang mahiya naman kayo. And he was referring to those people who are involved na dapat sana'y nag-ingat ng alaga ng ating mga kapaligiran because somehow di umano sila ang naging dahilan kung bakit dumanak ang baha sa ating bayan. Nakahiyaman pero kinakailangan pang isang mayamang tao ang magpresenta ng kanyang kakayahan without any cost to the government para lang ipakita na pwedeng mangyari na masolusyonan ng baha. Sa kabila ng napakaraming mga ginastos na pera at di umano para sa flood control kuno. Ang resulta, walang tigil na baha. Tama sabi ng Pangulo, sa kinauukulan, mahiya naman kayo. Kaya ko ito pinapagit sapagkat yung ulan ho galing sa Diyos. Pero yung baha, tayo may kagagawan. Meron dahilan kung bakit ang kaperwisyuhan sa buhay ng tao madalas ay durot mismo ng may katawan. Nariyang babarilin ng isang siraulo ang kanyang dating kasintahan. Tapos magbabaril siya ng sarili niyang bungo. Biro ko nga kung pwede nga ho sana. Una niyang binaril yung bungo niya. May mga tao dyan na gustong magkaroon ng kapangyarihan para lang magkamal ng yaman. Lord have mercy. Hindi ho imposible na ang ating bayan ay umunlad, umasenso, maging kagaya ng Singapore at ng Japan, na pag-iwanan na ho tayo ng ating mga kapitbahay, kapitbansa. Tunay na tama ang sinabi isang nasirang pangulo ng ibang bansa. Talamak talaga ang corruption sa bayang ito. And then how can we expect God to bless us na dadamay ang mga inosenteng tao? Anyways, magandang araw sa ating lahat. Kaya lingkod, Fred de Guzman, ang life coach ng Squad 240 ng Philippine National Police dito po sa Santa Maria. At nagaganap po kami nakasama kayo at ang ating Squad 240 sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May pag-asa pa naman. May pag-asa pa ng ating bayan ay umunlad. Tuloy-tuloy lang sana ng mga nasa kapangyarihan ang paglilinis. Wala sanang sasantuhin. Walang kamag-anak, walang pamilya. Ikulong ang dapat ikulong. Pagbayarin ang dapat magbayad. Singilin ang dapat singilin. Sapagat itong ating bayan, the whole earth, ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sinabi po ng Genesis chapter 2, verse 15, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Mga kapatid, that's our duty. Alagaan at ingatan ang kalikasan. Hindi ito to make themselves rich, but to enrich others. This natural earth, the trees, forests, birds, animals, body of waters, napaka-importante po nito na mapanatili na maayos ang daloy, maayos ang paligid, because it will help us to survive. Itong natural earth and the things that are in the earth provides us food, water, medicine, materials for shelter. Yung natural cycle
that produces good climate and nutrients. In short, nature is our sole supplier. Pero paano kung sira na itong supplier? Paano na po kung sira na ang kalikasan na dapat ay binabantayan ng tao? Isa sa bunga nito ay ang baha. Nagkaroon na ng mga dulot na iba-ibang sakit. Ikinamatay ng maraming tao. Baha na dulot ng tao. Dahil walang disiplina. Mismong yung tao, tapon dito, tapon doon, dumi dito, dumi doon. Walang disiplina. Which causes floods. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na talagang tutukan ng pansin ang pag-iingat ng kalikasan. Yes, napakahirap. Ang mga tao ay nakakatigas ang ulo. Pero kayong nasa kapangyarihan, ipatupad nyo batas. Walang imposible. Ipatupad nyo ang batas para ang ating buong matitirong tao ay makinabang. Hindi piniperwisyo ng ilang mga bulok na kamatis. Nakalulungkot to, pero may pag-asa pa naman. Magkaroon ng malusog na ecosystem. Because it shows how the water will be purified. Yung ating hangin ay maayos and it would maintain the soil. It would regulate climate and it would recycle nutrients which in return provides food sa ating mga lamesa. They provide raw materials, resources for medicine, at ibang purposes. Hindi lahat na ng bagay inangkat sa ibang bansa. Yung mga naturuan natin magtanim ng mga palay, sila ngayon ang binibilan natin ng palay. Yung ating mga palay, di mo na nabubulok sa mga warehouses. Ang mga magsasaka natin na tila namamalimos sa kanilang tinanim na palay, and yet dumadagsa ang mga imported. Parang hindi naiintindihan ng marami nasa pamahalaan. Manalangin po tayo, mga kapatid, na itong mga nasa kapangyarihan, gising-gising ang isipan, ang puso'y itutok sa paglilingkod, kapakinabangan ng bayan, matuto sa ibang bansang mauunlad. So when we maintain iningatan ng kalikasan, it just reflects how we are godly. Dahil sa ang ating damdamin, ingatan ng kalikasan, nagpapakita na may malasakit ka talaga dito dahil yun ay udyok ng Diyos sa iyo. Walang malasakit sa Diyos ang mga tao na kung manigarilyo, tapon dito, magbili ng candy, tapon doon, dura dito, dura doon. Mga bata nagkalat, dudumi kung saan-saan, ang aso nakakalat. Ang hayop na pinababayaan lang kung saan-saan. Kabagan sana tayo ng Diyos, bigyan pa ng pagkakataon. So when we are godly, truly believe na merong Diyos, and we know Him by heart, sa ating munting kakayahan, sisinupin natin yung ating paligid. Si Genesis 1:26, una muna sa verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. And then God said, let us make man in our image after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, birds in the air, tame animals, all wild animals, and all the creatures that crawl on the earth. So di man natin maarok lahat ang bagay tungkol sa Diyos. Kailangan natin maintindihan, at least, kilalanin siya bilang ating tagapagligtas. Si Kristo, yung ating Diyos, ang pundasyon ng tamang pangangalaga ng ating kalikasan. So, let me rehearse all of us once again patungkol dito sa Diyos na may likha ng lahat. Una, He was the God who is presented. God who is presented sa Bible. And the fact of God is not argued here. Hindi pinatutunayan ng Diyos na meron na kailangan mo, kinukumbisa na meron Diyos na sinasabi kagad ng Diyos ng Biblia, you believe whether you believe it or not, there is God. Na pananagutan natin.
and the nature and being of God. Hindi na kailangang ipaliwanag. Hindi natin maarok lahat. But hindi siya responsible to explain to us. We all just need to believe na merong Diyos. He is presented, ang Diyos, sa Bible. No attitude about it, no argument, no apology for it. Simply, the Bible says, in the beginning, God. Na merong nag-exist na Diyos. At even the Bible writers never tried to explain the existence of God. Neither should you. So God doesn't need any proof. Sabi ng atheist, nagmamalaki, nagmamayabang, that sinasabi sa atin, prove me to me na merong Diyos. Hindi natin tapatulan yung gano'n. Ang totoo nun, hindi siniwala si Diyos, then prove Him. Prove that He is not existing. Meron siyang tao, feeling niya, ang galing niya, and feeling niya self-made siya. Pinagmamagaling niya na kaya niyang patunayan na wala raw Diyos. Kaya niya patunayan, kinumbisi niya maraming tao. One time, in a big crowd, kaya ko, uwi ka. Sabi niya, patunayan sa inyo na walang Diyos. Isang matanda rin na simple lang ang naiirita na at sinabi sa kanya, ibig sabihin, narito ka para patunayan mo na walang Diyos? Oo, kaya patunayan na walang Diyos. Sabi nung matandang yun mga kasama, napakahirap atang makinig sa isang tao na napakahina ng ulo. Pinatutunayan niya ang isang bagay na wala. God does not reside in the realm of proof. To try to prove God by looking through physical and material things ay parang kang naghahanap ng hallelujah chorus sa isang binaklas na grand piano. You know what I mean? When some retarded na mga tao try to disprove the existence of God, nagpapatunay lang na talagang hindi ang ginagawa niya kukote. Nagpapatunay siya na isang bagay na wala. If a man doesn't believe in God, ayaw niya maniwala na meron Diyos, not because he cannot prove na meron or wala, it doesn't matter. Kaya siya niniwala because he has chosen not to believe. Meron Diyos. Whether you believe it or not, there is God. At pagka naniniwala tayo meron Diyos, lalo na kung kinilala niyo siya bilang tagapagligtas, that would change our attitude. Kaya ho ang mga tao, pawaldas-waldas, nagwawalwal ng buhay, sinisira kalikasan, they do not respect God, they do not believe on Him, they do not submit to Him. Hayaan lang. Dating panahon, time will come. Lahat ng ito na lumapastangan sa Diyos, sa kalikasan, nagbaliwala, binaboy ang nilikanan ng Diyos, harap sa hukuman ni Kristo. God was presented. Secondly, God who is powerful. It says, in the beginning, God created. It speaks of something that only God can do. Nobody could create outside God. Siya lang ang tanging tagapagligtas, and He is the only one making something out of nothing. Nakamamanga ang gawa ng Diyos. Ang ating katawan, listen, ay binubuo ng 300 billion cells. The known universe is more than 10 billion light years across. The complexity and the vastness overwhelms us. And yet God spoke only through His Word. And it was so. He made it all out of nothing. Why? He is powerful. Pag nakakita kayo ng relo, lalo yung mga di kamay, alam nyo na, yan hindi basta limitaw lang yan na nagsama-sama yung mga bakal-bakal, pyesa-pyesa, nagtagpo sa isang lugar at sumama sa isang bilog, nagkaroon bigla ng salamin, and presto, naging relo. Whenever you see a watch, there will always be a watchmaker. It did not just happen. May gumawa nun. So, whenever you look around, we see evidence everywhere that God is a powerful God, miracle-working God. So He was presented. He is powerful. Thirdly, God is purposeful.
May reason siya sa paghalikha ng lahat ng bagay. When He created you and me and everything, may purpose. Revelation 4:11, He created all things for His pleasure. Nilikha niya lahat ng bagay para sa kanyang kasiyahan. Secondly, Romans 11:36, He created all things for His praise. Karapat-dapat siyang purihin because He is God. And Psalm 84:11, He created all things for His people to enjoy. Kaya lang problema, sinira ng tao ang binigay ng Diyos na kalikasan. So the trees lift their leafy arms, saying, pinupuri ka namin, Panginoon. The mighty ocean heaves with their billows, saying, praise God. We were made to praise the Lord. We were made to praise Him, not ourselves. Hindi itaas ang sarili. We are all created by God to praise Him because we belong to Him. Nagkukumarat lang tayong lumaya sa Diyos. God created all good things for our enjoyment. Not only that, so pang-apat, God is a personal God. Siya, although Spirit, infinite, super powerful, He could reside in your heart. So big that He could reside inside your heart. Pag sinampalatayan mo siya. God is not a force. God is a spirit. God is a person na isa sa tatlong persona. He has emotion, intelligence, will. He is not some impersonal or being or force. It says in the beginning, God. That means Elohim. It refers to a God who is loving, intelligent, may damdamin, makapangyarihan, siya lumikha sa atin. Elohim is the Hebrew word for God, meaning compound singular. Kumbaga, isang kumpul ng ubas or isang piling ng saging. So it refers to the Father, Son, and Holy Spirit. This personal God is the faithful creator ng lahat ng bagay. 1 Peter 4:19, He has chosen to reveal Himself, giving every one of us an innate awareness of Himself. Romans 1:19-20. Then He came to reveal the Father. John 1:14. Hindi niya nilikha ang lahat. And then iniwan niya ito. He made it all and God looks over it. This powerful, personal, purposeful God created all things with a purpose. And He is going to watch over and take care of His creation, whether you like it or not. He will claim it kahit sinira na ng mundo. So wag nating sirain ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos. But how do we care for God's creation? To help protect the nature. 3 things. Reduce, reuse, recycle. Cut down on what we throw away. Huwag tayong parang walang pinag-aralan na kumain ng candy, tapon. Kumain ng mani, tapon. Yung basura nyo, tapon. Ba't di nyo kaya ibulsa? Then pag uwi sa bahay, sa kanya itapon sa basurahan. Huwag tayo magsunog ng plastic na sumisira ng ozone layer. Let's volunteer for community cleanups. Get involved sa tree planting, caring for watershed, because they would provide oxygen and food. Magtipid sa tubig. Bring reusable bags kaysa puro plastic. Gumamit tayo ng mga LED lights, yung mga sabi ng mga eksperto, kaysa yung mga condensate. Do not send chemicals sa mga waterways. If you could walk more. So we are called to preserve the nation. Preserve God's creation. Again, God placed man in the Garden of Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Simple acts, keeping our environment clean. Huwag tayong magdududura kung saan-saan. Huwag tayong mag-iihi sa mga pader.
Magkaroon ng proper trash disposal. May isang banyagang presidente ang dumalo di umano sa ating bayan. Nabasa ko lang ng kwento. Sabi niya, nalulungkot ako sa iyong mga kababayan, wika ng dayong presidente. Nakakita ko ng mga lalaki, pati mga babae, nag-ihian kung saan. Walang mga maayos na hygiene. Nakahiya, napaya yung presidente. At nakayuko lang siya. Karoon pagkakataon siya naman nakadayo doon sa bayan ng taong yun na dumalaw. Sabi niya sa driver, you slow down, Ryle. May nakikita ko na nakaharap sa pader. Umiihi sa pader. O pagkakataon ko na magantihan itong aking bisita ng araw. Pagkita nila, kwentuhan sila, oh, by the way, when I was passing your street and I saw somebody urinating at the wall. Sabi ng presidente niya, no, I've already investigated it. And we found out he's a Filipino. Nakalulungkot to. Yes, there are Filipinos na pag napunta sa ibang bansa, disiplinado. Pero the same Filipino, pagpunta sa Pilipinas, pagbalik sa Pilipinas, walang disiplina. Lalo na kaya, walang disiplina rito, napunta sa ibang bansa, ganoon din, walang disiplina. Alang modo. Maneho, wala sa lugar, mga jeep, pamarada sa gitna, hindi man lang tumabi. Tao, tawiran ng tawiran kung saan, tulungan talaga tayo ng Diyos. Naingatan ang kapaligiran, kalikasan. Psalm 115 verse 16, the heavens belong to the Lord, but He has given earth for all humanity. Para pangalagaan, and God wants all creation to bloom. Tandaan natin, why do we need to take care of the kalikasan? Bakit tayo dapat maging makakalikasan? Because we are not the only creatures here na umaasa doon. May umaasa pa rin sa kalikasan para sila mabuhay. When we pollute the land, air, and sea, our action affects God's other creations and their ability to survive and grow. And in return, tayo ang nagdudusa. Listen, Psalm 104 verse 10 and following. Siya'y nagsusugo ng bukal sa mga liwis, nagsisiago sa gitna ng mga bundok. Sila'y nagpapainom sa bawat hayop sa parang, nagpapatinuhaw ang mga mailap na hayop. Sa tabi nila ay nagkaroon ng kanilang tahanan ang mga ibon sa ipapawid. Sila'y nagsisiawit sa mga sanga, kanyang dinidilig ang mga bundok mula sa kanyang mga silid. Ang lupa'y busog sa bunga ng iyong mga gawa. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop. Ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya maglabas ng pagkain sa lupa. At ng alak, itong juice, kinatas na prutas, na nagpapasaya sa puso ng tao at ang langis upang pasilangin ang kanyang mukha. At tinapay na nagpapalakas ng puso ng tao. In short, lahat ng bagay depende on each other. Ingatan natin ang kalikasan because kalikasan depends on us. Genesis 2:15, again, kinuha ng Diyos ang lalaki, inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Again, alagaan at ingatan ang kalikasan. Sabi ni Guy McPherson, if you think environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. Sabi ni Henry Cass, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow the earth from our children. Learn to be caretaker of God's creation. Ingatan tayo ng Panginoon, tulungan tayo na maging mapagmalasakit sa bayan, maging makakalikasan. Please pray for our Squad 240, Patrolman Tyron Espinosa, Patrolman Reginald de la Cruz, Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Jodrick Benedictus, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Rudolph Cesar Ramos, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, at ang aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. God bless us all and pray for the Squad 240 and the whole PNP personnel. Pray for our country. Ingatan natin ang kalikasan.
And God give you peace. Until next time, salamat po.